ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karapatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinagdan siyang gumagawa ng gayon, pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng alipin iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bubugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing, darating ang Panginoon ng alipin yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na marurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghahanda ni sumusunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumagawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoon, sa Kristo. Maupo ang lahat at makinig sa muli. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisibabayan online at sa lahat na nasa abroad, sa aming banal pag-iwang dito sa aming parokya. May kasabihan tayo sa wikang Filipino, o baka kolokyal na salita o kasabihan nito. Hindi ako sure. Pero may kasabihan tayo na di bali ng manakawan, huwag lang masunugan. Uso sa atin yan dito, no? Ano ba uso dito? Nakawan o sunugan? Parehas. May kasabihan tayo na di bali ng manakawan, huwag lang masunugan. Alam natin ang ibig sabihin na yun, hindi ba? Kung papipiliin kayo sa dalawa, anong gusto nyo? Hello. Pati makapili, di ba? Kung papipiliin nga, kung lang ng mga ito. Di ba? Sa kasabihan, mas pipiliin mo ng manakawan, huwag lang masunugan. Pero, sa isang banda, naniniwala tayo dito. Pero wala din namang gustong manakawan. Tama? Kaya nga
ipili ko kayo, hindi kayo makapili, di ba? Kasi kahit na yung kasabihan yun, totoo, wala pa rin ang gustong manakawan. Kaya nga, ginagawa natin ang lahat ng paraan. Huwag lang tayong maisahan ng magnanakaw. Tama? Anong ginagawa? Andiyan naglalagay tayo ng kandado sa pinto. Mga grills, di ba? Sa bintana. Kasi ayaw mong mapasukan. O minsan, meron pa gwardya. No? Pag may pera-pera, lagyan ng gwardya. O kaya yung iba naglalagay ng mga makabago ngayon. No? High-tech, CCTV. Yung CCTV nga, ang labo naman. Di ba? Yung mga ganyan. No? Pero ganito yung paghahanda natin. Ganito yung simple na bagay para proteksyonan ang ating mga sarili. Dahil hindi natin alam kung kailan dadating ang magnanakaw. Tama ba? O, wala namang nakakaalam kung kailan tayo nanakawan. Pero nakakalungkot, alam natin inanakawan tayo, wala naman tayong ginagawa. Alam niyo ba yun? Ha? Ang tagal-tagal na ng hearing sa Senado, wala pa rin napaparusahan. Pero alam nila na may magnanakaw. Tumingin lang sila sa katabi nila eh. No? Alam nila yan eh. Pero yun ang nakakalungkot. Sa ganitong talinhaga, inihalintulad ni Jesus ang pagdating ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan, kaya dapat natin pinaghahandaan. Para sa isang katiwala na iniwan ng amo ang kanyang bahay, ang matalinong katiwala, sabi ni Jesus, sisimulan agad ang gawaing bahay. Tama? Para pagdating ng amo, maayos at tapos ang lahat. At sa muli, ikatutuwa nito. Kapag ganyan ba ang iniwan mong katiwala, hindi ba nakakatuwa? Pero meron din namang katiwala kapag iniwan mo sa halip na agad magtrabaho, anong gagawin? Makikipagchismisan muna. Manunood ng TV muna. O baka uunahin ang mag-Facebook. May mga ganyan, no? May mga ganyan na mga kasambahay. No? Kaya pagdating ng amo, walang nagtrabaho. Kapag ganito ang iiwan mong katiwala, ikatutuwa mo ba? No. Marami sa atin ang mayroong manyana habit. Alam niyo yung manyana habit? O yung mamayana habit. No? Isang pag-uugali na pinagpapaliban muna ang dapat gawin hanggang sa huli, hindi na magagawa ng maayos. O nagkukumahog para lang matapos. Ganyan yung mga may manyana habit. Ang katwiran ng mga taong ganito ay mahaba pa naman ang panahon. Ano bang katwiran nila? May bukas pa. Hindi pa naman kailangan. Mas okay ng father, nagkukumahog ako eh. Mas okay yung krami, mas maganda po. Pero ang tanong, alam mo ba kung kailan ang katapusan? Alam mo ba kung kailan darating ang iyong amo? Kaya sa huli, walang nagagawang maayos. At hindi ito kaiba sa pagtrato natin sa mga pang-araw-araw nating buhay. No? Hindi yan iba sa pag-aaral. Kaya yung ibang estudyante, kapag mayroong surprise quiz, bokya. Ma'am, hindi mo sinabi. May quiz pala. Surprise nga eh. Di ba? Kasi hindi handa. Wala yung pinagkaiba sa iyong trabaho. Ngayong pinagpapaliban mo, pagdating ng iyong amo, hindi mo nagawa. Kaya sa huli, pag pinagalitan ka, sasama ka loob mo. Trabaho mo yan eh. Kasalanan naman ang
trabaho mo, kung maghanap ng trabaho. Yun. At kahit yung mga plano natin sa buhay, nagawa niyo na ba ang plano niyo sa buhay? Wala. Ate, walang plano eh. Ayun. Kaya kapag dumating ang pinakahihintay sa buhay, mga kapatid, bawat isa sa atin, mayroon dapat paghandaan. Sino nakakaalam? Ikaw. Ikaw na yan. Ikaw ang nakakaalam kasi ikaw ang katiwala ng Panginoon. Kung meron kang kagalit, anong dapat mong gawin? Wala ka na. Alam mong dapat gawin. Kung meron kang pangarap na hindi pa nasisimulan, gawin mo na. Kung meron kang hindi pa napapatawad, anong dapat gawin? Anong mong dapat gawin? Kung meron kang ninakaw, anong dapat mong gawin? Harapin mo ang konsekwensya. Kung meron kang utang, anong dapat mong gawin? Tapuhan. Bayaran mo. Meron tayong mga dapat gawin na paghahanda. Ang nakakaalam, ikaw. Ngayon pa lang, pinaaalahanan tayo ni Jesus na huwag natin pagpaliban ang pwedeng gawin sa kasalukuyan. Dahil pag nagkakaon at dumating ang oras ng pagtutuos, ang titignan at hahanapin sa atin ay kung ang pinagagawa sa atin ay nagawa ng maayos at ating pa ito natapos.